Bader, medyo nakakatakot na talaga yung nangyayari sa Denver Nuggets. Maniwala ka man o hindi, bagong pirma lang si DeMar DeRozan sa kanila. Yes, DeMar DeRozan is officially a Denver Nugget. Sa papel, tunog pangarap, di ba? Veteran scorer, mid-range assassin, nadagdag sa lineup ni Nikola Jokic. Pero nung narinig ko to, hindi tuwa yung naramdaman ko eh. Ang pumasok agad sa utak ko, wait, ganito na ba talaga kadesperado ang Denver? Kasi kung titingnan mo yung buong picture, hindi to power move. Disaster control to. Isipin mo, a few seasons ago, champions sila. Sila yung team na mukhang magdo-dominate sa buong NBA for the next 5 years. Pero ngayon, trap na trap sila sa tinatawag na second apron ng salary cap. Wala silang pera. Wala silang first round draft picks na pwedeng i-trade. Banded hands talaga ang front office. At dahil dito, napilitan silang i-trade si Peyton Watson sa Cavaliers. Isang bata, mabilis at matangkad na elite wing defender na swak sana sa tabi ni Jokic. Bakit? Kasi hindi nila kayang bayaran yung $88 million contract extension na binigay sa kanya ng Cleveland. So, imbes na mag-improve yung roster nila, nabawasan pa sila ng key rotation player. Kapalit lang ng draft compensation at kaunting cap relief. Dahil wala silang flexibility, napilitan ang Denver na mamili na lang sa bargain bin o sa mga natitirang murang free agents. 3 sugal ang ginawa nila ngayong off-season. Si Marvin Bagley III, si Alpha Diallo galing Euroleague at si DeMar DeRozan. Pero ang tanong talaga dito, gagana ba tong mga to? O papasok na naman sila sa playoffs na umaasang mag-iiba ang resulta kahit wala naman silang totoong binabago? Tingnan muna natin si Marvin Bagley III. Siya yung number 2 pick noong 2018, yung kinuha ng Kings bago si Luka Doncic. Pang-5 NBA team niya na to sa huling 4 na taon. Pero honestly, kailangan talaga ng Nuggets ng backup power forward. Bakit? Kasi si Aaron Gordon palaging may hamstring problems. Imagine, nakalaktaw si Gordon ng 77 games in the last 2 regular seasons. Nung playoffs nga last year, napilitan silang mag-start ng 6-7 na si Spencer Jones nung na-injure si Gordon. So with Bagley, at least may athletic, bouncy big man sila na pwedeng maging lob threat para kay Jokic at makakuha ng offensive rebounds. For 20 minutes off the bench, magagamit mo to. Gagana to sa regular season pag nagpahinga si Gordon. Pero syempre, huwag kang umasa na mananalo kayo sa playoffs dahil kay Bagley. Defense-wise at IQ-wise, malayo pa rin siya kay Gordon. Sumunod, si Alpha Diallo. Ito talaga ang nakapagulat sa karamihan nung pumasok tong balita. Undrafted player na naging Euroleague best defender sa AS Monaco. Matangkad, 6'7" at talagang aso-aso kung dumipensa. Malinaw ang plan ng Denver dito. Sinusubukan nilang palitan si Peyton Watson ng murang halaga, a defense first wing player. Pero ito ang problema, hindi siya shooter. Last season sa Europe, 31.4% lang siya sa 3-point line. At alam naman natin sa modern NBA, kapag wala kang tira sa labas, sisikip ang court para kay Jokic at Jamal Murray. History tells us na napakahirap para sa mga Euroleague stars na mag-adjust agad sa NBA playoffs. Lalo na sa contender team. Pag nag-collapse ang offense niya, siguradong ibabangko agad siya ni Coach David Adelman. So for me, sobrang liit ng tsansa na maging game changer to. At dyan na natin papasukin ang pinakamalaking pangalan, si DeMar DeRozan. Nung na-wave siya ng Kings, naghintay talaga siya ng magandang oportunidad. At 37 years old, komportable to para sa kanya. Siya ang magiging main scoring engine ng bench. At siya ang unang tatawagin pag may na-injure sa starters. Alam naman natin ang problema ng Denver sa nakalipas na ilang taon, di ba? Kapag nagpapahinga si Jokic sa bench, wala silang may pasok na puntos. Ang sakit panoorin ng offense nila. DeRozan fixes that specific problem. Kahit sinong kasama niya sa bench, bibigyan kanya ng 18 to 20 points per game at makakakuha siya ng sarili niyang tira sa mid-range. But, and this is a massive but, paano naman sa depensa? Nung prime time ni DeRozan, problema na ang depensa niya, lalo na ngayong 16 years na siya sa liga. Paano mo siya isasabay sa floor kasama si Jokic at Jamal Murray? Isipin mo, dalawa na nga ang defensive liability mo sa starters, magdadagdag ka pa ng isa sa wing. Tatadta rin yan ng pick and roll ng mga kalaban sa playoffs. At ito talaga yung pinaka main takeaway ko sa buong kwentong to. Si DeRozan maaaring makatulong sa kanila para manalo ng mga laro sa regular season. Tatakpan niya yung mga kulang nila habang mahaba pa ang biyahe. Pero pagdating sa playoffs, hindi si DeRozan ang sagot sa tunay na sakit ng Denver. Nung tinalo sila ng Minnesota Timberwolves last spring, bagsak ang offense ng Nuggets nung wala si Jokic. Pero alam mo kung ano ang mas lumala? Yung depensa nila. Mas lalo silang pinasok sa loob nung nagpahinga si Jokic. At 'di ba?
Lalong lalalim ang problemang yan kung si DeRozan ang nasa floor. Sa huli, wala naman talagang kasalanan ang Nuggets front office. Ginawa lang nila kung ano ang kasya sa pitaka nilang nasakal ng second apron rules. Kumuha sila ng pinakamagaling na players na available sa murang presyo, pero panakip butas lang ang lahat ng to. Pumasok sila sa off-season na kailangan umunlad para makahabol sa championship, pero lumabas silang umaasa na lang sa baka sakaling gumana ang mga natitirang swerteng baraha. Para sa akin, kung mananatiling ganito ang roster flexibility ng Denver, baka lumipas na lang ang prime years ni Nikola Jokic nang hindi na sila nakakabalik tuloy sa finals. At yun ang totoong nakakatakot para sa mga fans ng Nuggets.